nyo? Yun. Okay po. Salamat po, no, at patunay na tayo po ay talagang inuunawa natin yung ating pong mga pinag-aaralan. So, amen. Amen. So, i-share ko lang po muna yung aking screen. So, praise God. Okay po. Yun. Right. So, clear po na tayo at tuloy na po tayo ngayon sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. Tayo po muna po muli ay magpasalamat sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Minsan pa Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. At sa gabing ito kami ay patuloy, Lord God, na nag-aaral po na yung salita ayon po sa pag-aaral ng katotohanan, Panginoon, na hindi po base lang sa aming pong mga haka-haka, aming pong mga personal opinion, kundi ito po ay kung ano po ang katotohanan na kapahayagan po ng salita ng Diyos. Kaya salamat po sa buhay po ng bawat isa na ipapatuloy na mag-aral, lumago at habang amin pong tinatalakay ang foundation ng ang tinapos niyo pong gawa, Panginoon. Kaya salamat sa gabing ito, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. So, praise God. Muli, isang pinagpalang gabi po sa ating pong lahat at welcome again sa ating pong E-Discipleship 101. Po, at ngayon po ay tayo dadako sa ating pong Lesson 3. Ang ating pong pag-uusapan is forever throne seated. At ang ating pong verse para diyan, Ephesians chapter 2, verse 6. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Sa Tagalog, at tayo po ibinangon niya, tayo kasama ni Kristo at inilagay sa Kanya sa mga kalangitan sa pamamagitan ni Kristo. So ang ating pong objectives ngayong gabi po, una, maunawaan natin yung permanenteng union o yung ating pagkipag-isa kay Kristo. May paliwanag at may pakita na tayo po ay together with Christ sa Kanyang finished work. Kabilang po yung death, burial, resurrection at sitting bilang pundasyon ng ating pong ng bagong pagkakakilanlan o yung ating pong new identity. Pangalawang bagay po makatanggap at maniwala sa positional authority. Tanggapin at paniwalaan ng ating pagkakaupo sa Kanyang throne ay legal and spiritual na realidad na nagbibigay ng access sa Kanyang authority, dominion at blessings sa kasalukuyan. At pangatlong objectives, mamuhay mula doon sa posisyon ng rest at dominion. May pamuhay ang buhay na nakabase sa spiritual position nakasama si Kristo, hindi sa sariling kakayahan, effort o performance, kundi sa Kanyang grace at kapangyarihan. So ang purpose po, layunin ng ating aralin ngayong gabi, ito ay tulungan ng bawat mananampalataya na maunawaan, hindi lang maunawaan, higit sa lahat paniwalaan, at hindi lang paniwalaan at ipamuhay ang katotohanan ng kanilang permanenteng pagkakaupo kasama ni Kristo sa Kanyang throne bilang resulta ng Kanyang finished work. Sa pagkaunawa na tayo ay together at seated with Christ sa Kanyang spiritual sphere of authority, magkakaroon tayo ng stable identity na hindi nakadepende sa sarili po nating effort o achievement or access sa Kanyang authority at dominion, at ang permanenteng rest at access, rest at security sa Kanyang grace o sa Kanyang biyaya. At ang layunin nito ay naglalayong magpatibay sa ating pananampalataya na tayo ay kumikilos at namumuhay mula dun sa posisyon ng kapangyarihan, posisyon ng kapahingahan, posisyon ng dominion sa halip ng sariling kakayahan or pagsisikap natin.
So yun yung ating purpose no ngayong gabi natin pong pag-aaral. Na ang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso ay isinulat po ito no bandang AD 60 and 62. Na malamang habang siya po ay nakakulong sa Roma. Ang Epeso ay isang malaking lungsod no, na isa Asia Minor na ngayon ay tinatawag pong Turkey. Kilala sa kanyang yaman, kalakalan at pagsamba dun sa Diyos, sa mga Diyos-Diyosan, no? Yung mga Diyos na si Artemis na may templo na isang 7 kababalagan ng sinaunang panahon. Kaya ang pangunahing tagapanginig ni Pablo ay ito pong mga hentil na mananampalataya na karamihan ay nabubuhay po doon sa idolatry, doon sa moral na kalituhan at spiritual na pagkakaalipin or spiritual bondage. Kaya ngayon sila ay bahagi na ng community ni Kristo. Kung sila po ay sumampalataya na nakaranas ng radical changes mula sa kanilang dating spiritual na kalagayan. Dahil sila nga po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, itong mga Gentiles po na to na sumampalataya at sila po ay naging bahagi na sa community of Christ. Kaya yung spiritual pong ang sulat na nagbibigay din dito, yung spiritual na pagpapala, yung pagkakaisa kay Kristo at bagong pagkakilanlan ng mga mananampalataya bilang kabaligtaran ng kanilang dating pagkahiwalay nila sa Diyos. So yun po yon yung kalagayan po nila nung sinulat po ito ni Paul para sa mga Gentiles. So anong bagay pag-usapan po natin is the statement of union. Statement of unions, doon tayo sa ating main verse, Ephesians 2 verse 6. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Sa Ephesians 2:6 po, meron pong dalawang key Greek words. Ito po yung una ay yung raise us together and seated us. No? Sa Greek po is synegerian at synekatisen. No? Parehas po yan, silang meron pong prefix. Pag sinabing prefix, yung nasa unang bahagi, yung word pong sin. Pag sinabi pong sin, S-Y-N, yung sin is together with, with. Ibig sabihin, kasama. Nakukuha niyo po. Yun po, yung raise us together sa Greek meaning, lagi na, kaya bakit natin kailangan maunawaan? Kasi ang Biblia po ay hindi na isulat sa lingwahe po ng English at lingwahe ng Tagalog. Po, sa Old Testament, isulat po siya sa language po ng Hebrew. At nung time ni Jesus, yung ministry niya po, nung siya po ay narito sa mundo po natin, is Aramaic, and after po ng cross is naisulat na po ito sa Greek. Kaya kailangan maintindihan po natin dahil sa translation ay nagkaroon po ng konting pagkakaiba. Kaya kailangan natin balik-balikan lagi ang original na kahulugan. So raise us together and seated us together. So sa Greek word may parehas po itong merong prefix na sin, with o together with. Parang Book of Matthew, Mark, Luke, and John, di ba? Ito po ay tinawag na synoptic gospel. Bakit synoptic gospel? Yung sin together with yung optic, yung eye. Tayo, di ba? Sa atin yung opta is nagpapatungkol po sa vision, sa paningin. Kaya yung synoptic, ito po yung kanilang na-witness together nung time na yon, kaya yun po yung kanilang naisulat. Kaya yung sin. Ibig sabihin po yung raise us together, pumapatungkol po yun yung with and together with. Kaya ang sin sa Greek po ay hindi lang sila simpleng kasama. Ito ay nagpapakita ng malalim na pagkakaisa o yung tinatawag pong union. Hindi lang basta kasama. Magkaiba po yung kasama doon po sa yung talagang union. Ito po, pag sinabing union, ito po isang reality o realidad na hindi pwedeng paghiwalayin.
na sumasailalim sa spiritual na pakikipag-isa ng mananampalataya kay Kristo. Kaya kung saan ang bawat bahagi ng ating pagkatao ay nakatali sa kanyang tagumpay at kapangyarihan. At ito'y permanente, ito'y patuloy at hindi nakadepende sa ating pong emosyon o gawa. So yung ating pong pagiging isa, pag sinabing yung pagkakaisa, hindi yung sin po, hindi lang yung kasama, kundi iisa, no? Yung hindi mo lang siya kasama, talagang nasa atin. Kaya hindi pa pwedeng paghiwalayin. Kaya ibig sabihin parang nakatali tayo dun sa tagumpay at kapangyarihan at ito'y permanente at hindi nakadepende sa ating emosyon. Bakit hindi nakadepende sa ating emosyon? Yung pagiging isa natin sa Panginoon ay hindi po based sa ating damdamin na kapag parang matamlay ang pananampalataya mo, pakiramdam mo, ang layo mo sa Panginoon, na para bang pagka hindi ka nakapanalangin ngayong araw, parang pakiramdam mo ay yung Diyos na nasa iyo ay parang nagkaroon ng pagitan ulit. So yung ganon, hindi ito based with our emotion. Ito po ay base doon sa kay Kristo, no? Kaya hindi lamang po yung sin, yung SYN na tinutukoy, yung with and together with, hindi lang po ito proximity, yung malapit kay Christ. No, hindi ito yung malapit lang po tayo kay Christ, kundi ito yung participation kasama sa nangyari. Pag sinabing participation, may participation tayo, no? Kasama tayo doon sa naganap, kasama tayo sa nangyari, at yung sin na yun it is an identification ng ibig sabihin ang kanyang ginawa ay ibinigay po sa atin, no? Itinransfer po sa atin. Kaya yung together with Christ ay isang identity statement, hindi po siya instruction. No, kaya pag sinabing together with Christ, hindi siya Christ ay isang identity statement, hindi siya instruction. Ito ay hindi nag-uutos, hindi rin nagsasabi na kailangan mong gumawa ng isang bagay o sundan ang isang series ng hakbang para maranasan ang iyong pagkaupo sa Kanya, yung kasamang ni Kristo. Sa halip, ito ay nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa iyong bagong identity sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil ikaw ay nasa Kanya, ang lahat ng ginawa ng Panginoon, ang Kanyang tagumpay, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang katuwiran, Kanyang kabanalan ay ikinilala bilang sa iyo rin, bilang sa akin at bilang sa mga sumasampalatayan rin. So hindi lang nating kasama, ito ay hindi lang tayo malapit kay Christ, but ito yung ating experience, yung experience ng Panginoon is now our experience. Yung story ng Panginoong Kristo is now our story. Kaya sabi po sa Galatians 2 verse 20, sabi ganoon, I have been crucified with Christ. Kaya sabi nga ni Paul, tayo ay hindi lang si Kristo ang namatay sa krus, ikaw ay kasamang namatay sa Kanya, sa spiritual na paraan. Kaya ngayon yung sinasabi po natin, yung experience ni Jesus is now our experience. So yun po yung union. Yun yung nagkaroon po tayo ng naging isa tayo kay Kristo. Yung story ni Christ, kasama po yun, yung mga taong sumasampalataya sa Panginoon at maging yung mga sasampalataya sa Panginoon. So that's why nga kung anong meron si Christ, His experience, His story, kasama na po ikaw doon. Kasama na po tayo din dahil we are co-crucified. No? I have been crucified with Christ. Hindi lang si Kristo namatay sa krus, ikaw ay kasamang namatay. Tayo ay kasamang namatay sa Kanya. Pinako sa krus ang iyong lumang sarili, yung old self, old spirit na nakatali sa kasalanan, nakatali doon sa kakulangan. Kaya sabihin, kapos ang tao. Kasi nga, nandoon sa position ng old spirit, yung lumang sarili, yung pagkakakilanlan na hiwalay sa Diyos. Ito po ay pinatawad at pinatay kasama niya. Ngayon, ipinakikita nito yung dating basihan ng iyong pagkatao ay hindi na ito nag-i-exist
hindi na umiiral. No? Yun po yung ating pong ilagay sa ating pong isip. If you have been crucified with Christ, hindi po ito journey. Ito po ay reality natin kay Kristo. No, ibig sabihin, kasama na tayong, hindi lang si Kristo namatay, kasama po tayong namatay yun. Kaya tayo ng anumang pagsisikap po nating bumalik sa lumang pagkatao o wala itong bisa. Ibig sabihin, yung ating pagiging isa kay Kristo ay binabase mo sa yung kayang gawin, no? Sa mga kinikilos mo para sa Panginoon. Mga kapatid, lagi kong sinasabi, hindi yun magiging dahilan para tayo po ay mas maging mapalapit kay Kristo. Siya po ang gumawa ng paraan para tayo po ay hindi lang mapalapit, kundi maging isa. So I have been crucified with Christ. Kaya ang krus po ay nagsisilbing point of termination. Ano yung terminate? Yung old identity. Kaya maaari kang mamuhay bilang bago. So yun, no? Kaya yung old self, it is crucified, patay na kasama ni Kristo. Ang identity mo ay hindi nakabase sa dati o lumang pagkatao. Kaya ang isang tao po na nagkaroon po ng pananampalataya kay Kristo, yung oras na yon ay nagkaroon po siya ng bagong pagkakakilanlan. Yung old self niya, automatic ito ay patay. Yung spirit, dahil yun po ay patay. Nagkaroon siya ng new spirit. Dahil nagkaroon po siya ng new spirit, again, sinasabi ko, yung binabago araw-araw is yung soul, yung mind. Pero in reality, tayo ay new creation na. Patay na yung dati. Kaya nga dapat, kung ano yung new creation, yun yung lagi ko sinasabi nagdodomina. Siya yung mas mataas. Siya yung mas nasusunod, yung new spirit na meron ka. Kaya yung mind mo kaya kailangan naka-anchor dun sa new spirit. No, dun kasama si Kristo, ang banal espiritu at ang ating Ama. So dun po naka-anchor dapat yung ating decision, yung ating ginagawa. Kasi nga, dati nasanay po tayo na sa bawat decision po natin ay hindi ito patungkol doon sa kalooban ng Panginoon kasi nga patay spirit po natin. At tayo ay meron ng new creation at may definite ending na nangyari doon sa lumang ikaw. Yun yung cross po, it is the point of termination. Kaya nagkaroon po ng pagbabago pagdating po sa cross. Romans chapter 6 verse 4, hindi lang po tayo ipinako kasama ng Panginoon. We were buried therefore with Him. Nakita niyo po. No, ang burial ay simbolo po ng confirmation na ang death ay final. Hindi ito isang temporaring pagkamatay, kundi ito po isang permanenteng pagwawakas ng lumang pagkatao. Kaya yung pagtulog po ni Kristo doon sa libingan ay nagpapakita na hindi na babalik yung old self at hindi na maaring maibalik ang dati mong pagkakakilanlan. Kasi nga bakit? Yun po ay inilibing na, hindi lang namatay tayo kay Kristo. Kasama niya po, dinala po yun doon sa libingan na we are buried therefore with Him. Kaya yung pagkalibing kay Kristo ay bahagi po tayo doon na nagpapakita na ito ay wala nang, hindi na pwedeng muling magkaroon pa ng buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig na ang lahat ng epekto ng kasalanan sa lumang buhay ay kasamang nawala at natapos na, nailibing pong lahat ng yon. Kaya maaari ka ngayon tumayo sa isang bagong pagkatao na ganap na nakatali kay Kristo. So yung old self, it is permanently gone, hindi na babalik yan. No? Pastor, bakit yung dating ginagawa ko parang unti-unti, parang minsan nagagawa ako. Mga kapatid, pag sinabi pong identity is not about our behavior, ito po yung ating reality, ito yung new creation. So ibig sabihin, ang hindi na babalik is yung patay mong spirit. Dahil bakit? Meron ka ng bagong spirit. Dahil ang kapanganakan po ay isang beses lang nagaganap. Walang paulit-ulit pong ipinanganak ang espiritu. Kung paano isang beses lang ho tayong ipinanganak. Gaya ng tanong po ni Nicodemo, di ba? Paano ipapanganak muli ang isang tao? Papasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Yun po ay pagpapakita na kung saan na binabanggit din na yung kapanganakan espiritual ay hindi pwedeng maulit. Kaya tayo po ay ipinamatay at kasamang nalibing po. Kaya tapos na yung lumang pagkatao, wala nang
walang revival po ng old identity. You are already revived. Ano po, mga kapatid, again, ulitin ko, pag sinabi pong revival, ginagamit lang po siya doon sa panahon na kung saan kailangang maibalik ang buhay. Pero once na kay Christ ka na, that you are already revived. Hindi ka na mamamatay nga eh. Dahil bakit inilibing na yung old self mo. So, yun, no? Nagkaroon na tayo ng revival sa Panginoon. And that's our revival nung tayo ipinanganak sa Espiritu, nung nagkaroon tayo ng relasyon sa ating pong Panginoon. And Colossians chapter 3 verse 1, you have been raised. Tanyo? Kaya yung story and experience ni Jesus doon sa cross, I have been crucified, we are buried, and now you have been raised, hindi lang inilibing. No, hindi tayo iniwan ng Panginoon doon, kasama tayong binuhay ng Panginoon. Kaya ang resurrection ay hindi po isang simpleng improvement o pag-angat ng lumang sarili. Ito ay ang ganap na uri ng buhay. Yung resurrection, yung nag-resurrect po na yon, no, gaya po ng Panginoong Kristo. Hindi naman po ulit siya, hindi naman yung kanya nag-resurrect is yung kanya pong lamhan, kundi yung spirit po yon. Kaya tayo, ganun din yung ating pong spirit, yung old you ay inilibing na. Pag sinabi natin old you, it's not about, hindi nagre-refer po doon sa ating ugali, hindi sa behavior, sa attitude. Ito po ay nagre-refer doon po pag sinabing old you, yung ating pong katayuan, yung ating identity before. Yung ating nature nung wala tayo kay Christ. That we have yung tinatawag na old nature, yung dead, yung patay yung spirit po natin. So that's why yung nagkaroon po ng resurrection and I have been raised with Christ. Kapatid, yung new spirit ang pinakikita po doon, ikaw at ako po may bagong espiritu na sa Panginoon. Kaya yung bagong buhay ay spiritually identified, ganap na, isang bagong uri ng buhay. Kaya yung spiritual identified with the resurrected Christ, ang ibig sabihin po nito ay hindi ito batay doon again sa ating pong mga self-effort, kakayahan o mga personal achievement natin. Sa halip, ito po ay regalo ng Diyos dahil sa kanyang finished work. Kaya ang resurrection life ay nagbibigay ng bagong identity na buong bagong tao sa Espiritu na meron pong access sa authority o may access sa blessing, may access sa freedom at maging sa lumang, mula doon sa luma pong ang ating pagkatao. Kaya resurrection life, ibig sabihin, we have a shared life ni Christ. Hindi natin sa sariling galing. Yung bagong identity po natin, hindi ito upgraded version ng lumang sarili. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi po tayo phoenix. Yung ating spirit ay hindi po recon, no? Parang hindi ito fixed, kundi ito po ay brand new. Binigyan tayo ng bagong spirito. Hindi inayos yung lumang spirit. Binigyan tayo ng bagong spirito. So yun po, kaya ang salvation po, no, ang tinatanggap po natin sa Panginoon, nagkaroon po tayo ng kaligtasan doon ngayon sa ating spirit at na binabago ngayon yung ating pong kaluluwa, and the future magkakaroon po tayo ng bagong katawan. So yun po ang completion, no, ng ating pong redemption sa Panginoon. Kaya tayo ngayon bilang bagong identity, hindi tayo upgraded version ng lumang ikaw, no? Dahil nagkakaroon lang, no, ng bagong karakter, ng bagong ugali. Kasi bakit? Kapag tayo po ay na-anchor na natin yung ating soul, ibig sabihin yung mind, no, yung ating emotion, everything part po ng soul doon sa spirit natin, ay doon po nagkakaroon ng changes ang ating pong kilos. Doon nagkakaroon ng changes yung ating isip, doon nagkakaroon ng changes yung ating pananalita. Kasi bakit? Ina-anchor natin doon sa isang perfect spirit na ibinigay po sa atin. Kaya nagkakaroon po tayo ng access sa bagong realm ng authority, ng blessing at spiritual reality.
And gana binanggit ng verse po na pinag-usapan natin that we are seated as together with Christ. Hindi lang tayo binuhay muli, tayo ay nilagay niya sa posisyon ng authority kasama niya. Kaya ang pagkaupo, yung pagkaupo ay symbol of completion at position of dominion. Again, ulitin ko, yung pagkaupo, it is a symbol of completion at position of dominion. So ibig sabihin, tayo po ay ang sitting ay ang point po doon ay kung saan ang ating identity ay ganap na nakatali doon po sa finished work, sa tinapos na gawa ng Panginoon at hindi po sa atin. Kaya yung position of rest, hindi natin kailangang magsikap para bigyan tayo ng approval ng God. We are already approved, ang sabi ng salita ng Panginoon. Yung position of authority, it is shared dominion with Christ. Yung authority ng Panginoong Kristo, ito po ay authority na binigay din po sa atin. Kaya from death, yung ating buhay, tayo po ay pinako, we are buried, and now you have been raised with Christ. From death to dominion, ito po yung full transition from old self to new identity. Kaya wala na po yung old self natin. Tandaan po natin. Ano meron po tayo? New creation. New spirit. So yun po ang meron po tayo sa Panginoon. Kaya ibig sabihin daw po yung pagkakaunawa, yung tinatawag pong together with Christ, yung ay hindi ito yung dapat na putol-putol, no? Ito ay isang continuous chain. Pag sinabing together with Christ, continuous chain, no? Na nagsisimula doon sa crucifixion, kaya binanggit kanina, na nagtatapos naman sa sitting. Hindi lang tayo pinako, kasama po tayong ipinaupo. Kaya ang bawat hakbang ay may kaugnayan sa isa't isa at bumubuo po ng proseso ng bagong identity at spirito. Kaya with Christ, tayo po ay magkaroon po ng na-crucified, yung lumang sarili mo ay pinatay kasama niya. Kung hindi mo ito naunawaan, maaari kang manatiling lumang identity na nagdudulot ng maling pananaw doon sa biyaya. Kaya meron pong tinatawag po ng identity crisis, na parang ang tingin na ng Panginoon that you are righteous, pero lagi nating binabanggit, Lord, hindi ako karapat-dapat. Pero ang declared sa atin ng Panginoon ay ang identity natin sa Panginoon that you are more than a conqueror, pero ang tingin natin sarili natin, Lord, failure pa rin ako. So yun po, nagkakaroon po ng identity crisis. Kasi again, hindi natin dapat i-define yung ating identity doon sa ating pong sitwasyon, kung anong nangyayari sa paligid mo. Kung pakiramdam mo, nagkaroon ka ng maling decision, nag-failed ka, hindi po nagkakaroon ng effect po in our new spirit. Dahil ang nagkamali po hindi yung spirit, yung ating pong decision, saan nanggaling yung decision, from mind, ito po yung ating soul. Kaya kailangan maitama. Ang soul po ay kailangan pong maitama. Yun po. Kaya with Christ, we are crucified. And with Christ, we are buried. Ang burial ay nagpapatunay ng death at final at walang pagbabalik sa lumang pagkatao. Kung hindi ito naintindihan, maaaring magpatuloy doon sa struggle ng lumang pagkatao. Pakiramdam mo pa rin, makasalanan ka pa rin. Tingin mo pa rin sa sarili mo, ano ka pa rin, malayo ka pa rin sa Panginoon. So lahat pong yan ay dumarating ang kalituhan pag hindi nauunawaan ang katotohanan na nangyari po doon kay Kristo. With Christ, we are raised na po. Ang resurrection ay hindi nagbibigay sa inyo ng bagong uri ng buhay o hindi ito yung improvement lang sa lumang sarili, kundi ito yung naunawaan natin na maaaring isipin natin na hindi lang ito in-improve yung sarili para makamit yung bagong buhay. No? Katayo gano'n, akala natin base doon sa ating pong kailangan ma-improve ko yung sarili ko para magkaroon ako ng buhay kay Kristo, ng bagong buhay kay Kristo. No, hindi natin kayang gawin yun. Kaya si Christ po ang gumawa. Kaya kailangan natin maintindihan ito, yung bagay po na ito. And with Christ, we are seated. Ang sitting ay culmination at position of authority at rest.
Kung hindi ito maintindihan ulit, magiging kulang ang pagkakaalam mo sa position mo sa Kanya at maapektuhan ang iyong spiritual confidence. Parang laging sa tingin mo ay yung buhay mo kapag hindi mo naintindihan yung sitting, yung that you are seated na, no? Kapag may problema ka, pakiramdam mo walang solusyon, mga kapatid, yung authority ay ibinigay na po sa atin, no, ng Panginoon, the position of authority. So hindi pwedeng piliin lang na tayo po ay raised and tayo ay seated with Christ lang. Wala akong dapat tayong laktawan. Lahat ng ito ay kailangan nating maintindihan. At ito yung nangyari sa iyo at sa akin nung tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Ibig sabihin, bago pa tayo sumampalataya, kasama na tayo sa isip po ng Panginoon. Kaya lahat po yan, ibig sabihin po ay completed action, yung crucified, buried, raised, seated. Ito po ay completed action. Ang lahat na nangyari kay Kristo ay kinikilala rin sa iyo bilang accomplished reality. Hindi ito ongoing effort o future reward. Ito po ay tapos na at permanente. Kaya forever thrown, seated yan. Together with Christ ay hindi lang isang proseso na kailangang tapusin, but it is our legal and spiritual declaration. Kaya yung with Christ, together with Christ, kaya sa pananaw ng Diyos, ikaw ay already crucified, you are already buried, you are already raised at seated. Kasi spiritual reality, our identity are secured. It is stable at hindi ito nakadepende sa personal performance natin. Hindi ito process, hindi ito future event. Hindi ito process, hindi future event. Ito po ay accomplished reality in Christ sa legal na pananaw po ng ating Diyos. Ito po ay spiritual na tunay na identity mo sa Kanya. Ang focus ng verse po ay hindi ikaw, kundi si Kristo ang kanyang si Kristo yung kanyang finished work. It's not about you, it's about Jesus, yung finished work ng Panginoon. Kaya yung together with Christ ay nagpapakita na lahat ng kanyang ginawa ay naging iyo, naging akin rin. Kaya ang identity mo ay nakabase doon sa Kristong gumawa doon sa cross. So hindi tayo kasama ni Kristo na parang ikaw yung parang aktibong gumagawa ng bagay para makaupo, no? Hindi. Yung parang ikaw yung may effort. Marami akong ginawa, ito yung ginawa ko spiritually. So kahit sabihin mo lahat ng yon, wala pong hindi natin kayang ma-achieve ang position natin yan kay Christ nung tayo pinagkaroon ng pananampalataya. Amen. Kaya in Together with Christ, hindi ito simpleng doctrine o abstract teaching. Ito po yung actual reality na dapat mong paniwalaan at ipamuhay. Kaya hindi ka Kristiyanong parang laging tingin mo sarili mo, talo ka, mahina ka, walang pag-asa. Hindi ko yung Kristiyanong pagdating ng dulo, baka tablado ako sa Panginoon, sayang yung effort ko. So hindi yun. No? Hindi tayo ganon. Kailangan maintindihan natin yung reality natin kay Christ. Hindi ka lang sumusunod kay Christ, ikaw ay nakapaloob sa kanyang ginawa. Kaya ang lahat ng kanyang tagumpay, yung buhay at authority, ipinagkaloob niya po sa atin. Amen? So masaya po ba tayo doon, no, sa katotohanan na yan? Amen. So praise God. And next po is about yung ayan, tapos na yan. Positional reality. Balik tayo, Ephesians 2 verse 6. This is our positional reality. And God raised us up with Christ and seated us. Pag sinabi nga yung seated us together, seated us with Him. Yung to sit, ang ibig sabihin daw po sa Bible at sa ancient Greek culture ay hindi ito simpleng physical action lamang. Kundi po ito ay nagdadala ng legal, royal at authority implications na tayo po ay yung salitang to sit sa Biblia na tayo nagpapakita na kapag sinabi na ang isang hari
ay o na isang hari o isang pinuno o isang priest ay nakaupo, ito po ay nagpapakita una na parang meron pong authority. Kapag ang hari, ang pinuno ay nakaupo, nagpapakita po ito ng may authority. Ang nakaupo ay may kapangyarihan at control ang kanyang nasasakupan. Pangalawang bagay, yung pagkaupo ay nagpapakita ng tapos na ang gawain. Sa kultura noon, ang pag-upo ay tanda ng na ang trabaho o misyon ay already accomplished. Pangatlong bagay, kapag nakaupo daw, ito po ay posisyon na pamamahala. Ang nakaupo ay nasa lugar kung saan maaari niyang pamahalaan, mag-judge o mag-decision. Alam niyo po ba na kapag sa kanilang kultura noon, kapag meron silang sinakop na isang bayan, yung bayan po na yon ay yung hari po na nakasakop po doon, obligasyon niya po ngayon na pangalagaan at tulungan, alagaan yung kanilang nasakop pong bayan. So yan po ang kanilang culture. Kaya tayo, no, nagkaroon na tayo ngayon sa posisyon ni Christ. Dati saka wala tayo kay Kristo, dahil na kay Kristo na tayo ngayon. No po, nasa pamamahala na tayo ng Panginoon, tapos na ang ginawa ng Panginoon at nasa posisyon tayo ng pamamahala ng Panginoon. Sa context po ng Ephesians, again, yung sin together, kanina binanggit natin, ay nagpapakita ng union, pagkaugnay. Pag sinabing union, po, ay yung hypostatic. Ang ibig sabihin po niyan ay yung pagiging isa po ng isang divine and humanity. Kaya yun din po ang nangyari kay Christ. Nung siya po yung nagkatawang tao, nagkaroon po siya ng union. No, yung divine God at sa katauhan ni Christ, nagkaroon ng union. Kaya that's why tayo ngayon, na sumampalataya kay Kristo, at the same thing, nagkaroon po tayo ng union, isang divine and humanity. So nagkaroon po tayo ng kaisahan. Kaya nagpapakita po ito ng pagkaugnay sa Kanya. Kaya ang mananampalataya ay hindi po nakaupo para para laging namumroblema. Hindi ka nakaupo para meron kang idagdag sa iyong kaligtasan. Hindi ka nakaupo para mag-alala kung ligtas ka ba o hindi. Hindi ka nakaupo para magsikap ng isang bagay para makatulong sa salvation mo. No, hindi po. Kaya ito po ay hindi rin ka nakaupo para magkaroon ka ng authority. Ibig sabihin, ikaw ay kasama niya sa kanyang posisyon at tagumpay. So hindi lang po isang simpleng posture, yung pag-upo, kundi ito po ay position, ito po ay authority and completion. Kaya yung positional declaration ay ito po ang verse ay yun na pinag-uusapan, hindi nagsasabi ng kailangan mong umupo para magkaroon ng authority, kundi hindi ito yung behavioral instruction o hakbang na dapat sundan. Madalas ganun po, no? Ito yung na ituturo po sa atin yung step 1 and 2 and 3 para magkaroon ka ng intimacy sa God, pero ang totoo po niyan si Kristo ang gumawa. Madalas po gano'n, no? Ang mensahe ay tip para mas lalo kang maging close kay God, no? Yun po ay pagpapakita po na hindi rin nauunawaan yung bagay na nangyari sa kanya kay Kristo. Dahil lahat ng tip na gawin po natin para maging close tayo kay God based sa ating pong sariling effort ay hindi po counted at hindi ito po papasa. Kaya si Kristo po ang gumawa. Kaya yun, no? Ang authority at position mo ay binigay na. Hindi ito nakukuha sa sariling effort, hindi dahil mas prayerful ka, mas powerful ka. Yun po ang kasabihan kasi. The prayerful Christian is a powerful Christian na para bagang kapag ikaw ay pakiramdam mo hindi ka prayerful, kaya nagkakaroon na parang ikaw na lang mag-pray sa akin kasi powerful ka, mas mahaba ka mag-pray. No? Hindi po ganoon. No, hindi yun po ang turo po ng Biblia. Yung prayerful Christian is a powerful Christian. We are already a powerful. Bakit? Yung power and authority po, it is gift by Jesus nung tayo po'y nanampalataya sa Panginoon. Nga lang, hindi natin ito maunawaan kasi nga, nandun tayo sa posisyon na parang
kailangan meron kang gawin para magkaroon ka ng power. Kailangan meron kang gawin para magkaroon ka ng authority. So doon po tayo nadadaya ng kaaway. Kaya yun, ngayong gabi, pinapaalala sa atin ng Panginoon na it's not about our effort, kundi ito po ay yung pag-upo po, it is our positional declaration na ikaw ay already seated with Christ bilang resulta ng kanya pong finished work. Kaya yung pagkaupo po, ito ay positional declaration. It is a given position, ipinagkaloob sa iyo kay Kristo, at it is a received reality. No? Tanggapin at paniwalaan bilang isment, kumpleto na at permanenteng posisyon sa Kanya. Kaya ang positional declaration po ay nagpapatunay na ang lahat ng ginawa ni Kristo ay kinikilala bilang sayo. So yun po yung pinakamaganda po ron, dahil ikaw ay nakapaloob sa Kanya. His death is our death, no? His crucifixion is our crucifixion. His burial is our burial. His resurrection is our resurrection. And His sitting position, kasama po tayo po doon. Kaya Hebrews chapter 10 verse 12. Okay po, sabing ganon, but this man sat down at the right hand of God. No? Si Kristo ay umupo, no, sa kanan ng Diyos. Pag sinabing kanan, hindi po ito yung left and right. No, po, ito po ay sumisimbolo sa authority. Pag sinabi pong kanan, hindi ito yung nandun sa kanang bahagi. Ito po ang sumisimbol ng authority. Si Kristo ay po sa kanan ng Diyos dahil tapos na ang kanyang gawain sa krus. Kaya ang pagkaupo niya ay symbol ng completion and authority. Hindi na kailangan ng karagdagang sakripisyo o effort. Kaya yung bawat kasalanan ay nabayaran na at ang kanyang work ay ganap na natapos. Kaya yung sitting niya, yung ay nakatakda ng pattern para sa mga mananampalataya. Ng authority at rest na available kay Christ ay ipinasa na rin niya sa atin dahil nagkaroon tayo ng pagiging isa kay Kristo. Hebrews chapter 10 verse 11, every priest stands daily. Naalala nyo noong last, nag-usapan po natin sa lumang tipan na mga pari po ay nakatayo palagi, no, sa kanila pong sacrifices, pag-aalay, ang kanilang mga offering sacrifice po nila na nagpapakita na hindi pa tapos ang gawain. It is continuous na po yung, kaya ngayong apoy po doon ay sinabing hindi namamatay kasi nga tuloy-tuloy po yung pagsunog, tuloy-tuloy po yung pagpatay, tuloy-tuloy po yung pagsasacrifice, araw-araw po yon na nangyayari. At dahil po ito po tuloy-tuloy na lagi bakit po ito ay ongoing work at repetition kasi nakatayo sila eh. Ang ibig sabihin na wala pang permanenteng kapahingahan. Kaya gaya ng sinabi natin, no? Sa contrast, no, ay si Kristo ay umupo na nagsasaad na ang gawain it is definitively complete. Kompleto na, ang sitting niya ay nakatakda na bagong standard para sa mga mananampalataya. So hindi na natin kailangan pang paghirapan yung mga bagay po na yan. Yung paulit-ulit pong forgiveness and acceptance. Tayo po ay tinanggap na ng Panginoon. Huwag na nating isipin na itataboy po tayo ng Lord dahil tapos na nga po. Pero doon yung pinakikita po sa Hebrews 10 verse 11, kaya ang mga priests ay they are stands daily, no? Nakatayo sila araw-araw dahil ito po ay tuloy-tuloy. Dahil yung offering and sacrifice po nila, it is a shadow lang. At hindi kayang bayaran ang yung talagang paglinis, kundi covering lang yung nangyayari sa kanila. Covering, nako-cover lang po yung sin na meron po sila. Kaya ang standing position, it is standing. Pag sinabing standing, it is ongoing work. Pero dahil tayo po ay nakaupo na, tapos na, no? Yung repetition, pag sinabing standing, it is repetition, paulit-ulit. Pero tayo na kay Kristo na, tapos na yung ginawa ng Panginoon, wala nang uuliting sacrifice. Kaya nga wala nang altar. Kaya sa church po, walang altar sa church na po. Dahil kapag may altar, pag sinabing may altar sa church, doon po, sa temple, doon sinusunog kasi yung mga sacrifices. Kaya kung
Kung tingin natin sa church, no, mayroong altar, baka may sinusunog po doon. Pero ang altar po natin ay si Christ na ngayon dahil nandun tayo sa reality na tayo po ay nasa kay Kristo. And Ephesians chapter 1 verse 20, seated him at his right hand. Kaya ang sinabi kanina natin, no, yung pag-upo, hindi lang simpleng pahinga, ito ay enthronement. Ang kanyang pag-upo sa kanan ng Ama ay nagpapakita po ng supreme authority and dominion. Amen. Pangatlong bagay po, it's about yung tinatawag po nating sphere of authority. Pag sinabi pong sphere of authority, ito yung ating pong kalalagayan at ang ating pong yung kalalagayan ng ating authority in the heaven. Sabi ganon, Ephesians 2:6, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Pag sinabi pong in the heavenly places or realm, ito po ay binabanggit entois emporanios sa Greek po. Nang ibig sabihin po ng en is in o within, na nagpapahiwatig po ng inclusion, union sa loob po ng isang kalagayan, no? Sphere. Pinapakita nito na ang mananampalataya ay nakapaloob doon sa realm, sa kalagayan na ito na hindi nakahiwalay. Yung in, no, in the heavenly places, it is an in or within. And yung next po is about yung heavenly. Ito po ay tumutukoy sa divine spiritual realm na kung saan si Kristo. Kaya yung divine realm, ito po yung lugar ng presence at power ng Diyos, and the spiritual authority, ito yung jurisdiction ni Kristo sa lahat ng spiritual na bagay. Kaya yung Spirit of Christ reign, yung realm kung saan umiiral yung rule, blessings at dominion. Mga kapatid, tayo po ay hindi po ito yung literal na lugar, no? Hindi mo kailangan physically pumunta doon sa space na ito. And hindi ito poetic imagery lang, no? Mayroon pong real at active na presence at power. Kaya yung spiritual and positional reality, nakapaloob ka doon sa kanyang rule at blessing sa spiritual na paraan. So ibig sabihin, hindi ka lang binless ng Panginoon, nandoon ka sa lugar na naroon po yung blessing. Hindi lang tayo binigyan ng authority ng Lord, nandoon tayo sa lugar na nandoon yung authority na binigay po sa atin po ng Panginoon. It is the positional reality in Christ, yung real. Ang in the heaven ay nagsasabi ng current positional reality ng bawat mananampalataya. Hindi ito yung pumapatungkol po sa lugar na naiisip po natin na langit. We are seated with Christ, no, in heavenly places, yung realm. Pinakikita po dito, ito po ay hindi tumutungkol pag sinabi pong in the heaven. Ito po ay nagsasabi ng positional reality ng bawat mananampalataya. Hindi lamang ito yung future hope. Kaya kay Paul ay malinaw niyang ipinahayag na ikaw ay kasalukuyang nakapaloob doon sa realm kung saan si Kristo ay nakaupo. Hindi ito yung eventual destination lang, but ito yung present. Ito yung legal position po natin at spiritual reality natin. Ito ay nagpapakita ng access sa authority, rule at blessing na umiiral kay Kristo. So hindi dependent doon sa physical location, sa effort of feeling na ng tao, ito ay resulta ng ating union kay Christ. Kaya yung spiritual sphere, it's a divine realm, no? Yung, ito po ay spiritual authority, ito ay shared authority and blessings kung saan nakaupo si Christ. At Spirit of Christ reign, ito po yung focus po is Christ-centered. Kung ano po yung merong authority si Christ, ay nandun po tayo kasama po na yun. Kaya yung spirit ng authority ni Kristo nakapaloob sa kanyang dominion. Nasa dominion tayo ng Panginoon. Nakapaloob po tayo. Kung tayo po ay nasa dominion ng Panginoon, wala hong problemang pwedeng magtagumpay dahil nakapaloob tayo sa dominion ng Panginoon.
yung realm ng spiritual union, hindi hiwalay yung pagkaugnay natin kay Kristo. Yung current reality natin, hindi ito future hope lamang, kundi ito yung experience sa presence, hindi lang yung yung pangarap na hinaharap po natin. Kaya kita nyo, sabi po sa ito, no, positional reality in Christ, ikaw ay kasalukuyan nakapaloob sa realm kung saan si Kristo ay nakaupo. No, hindi ito eventual destination lang. Hindi ito yung pupuntahan natin. But ito yung present and legal and spiritual reality po natin. So yun po yung meaning ng seated. Ito ay nagpapakita ng access sa authority, rule at blessing na umiiral doon kay Christ. Kung kay si Christ, may nandoon ang rule ni Christ, nandoon ang blessing ng Panginoon, nandoon po tayo. No, wala tayo sa labas ng dominion ni Christ. Nandoon tayo sa loob. Kaya hindi dependent sa physical location, effort, o feeling ng tao. Ito po ay resulta ng union natin kay Christ. His spiritual domain is your position in reality. Ephesians, sabi ganon, verse 1 and 20, He seated him at His right hand in the heavenly realms. Yung pagkaupo ni Kristo, again, hindi ito simpleng physical act na lang ng rest niya, no? But nagpapakita ito ng kanyang supreme authority and dominion. Ephesians 1:3, ang sabi pong ganon, blessed with every spiritual blessing in the heavenly realms. Hindi lang ang blessing ay spiritual, ito rin ay nagpapakita ng mga mananampalataya ay nakapaloob sa realm ng blessing na ito. No? Hindi lang tayo blessed spiritually, nandoon po tayo nakapaloob. No, ano ba yung mga blessings spiritually? Yung righteousness natin, yung holiness natin, nakapaloob po tayo doon. Yung ating pong pag-accept sa atin ng Panginoon, yung love ng Lord po sa atin, yung pagpapatawad ng Lord sa atin, nandun po tayo sa loob. Wala po tayo doon sa labas. Ephesians 6 verse 12, ang sabi pong ganoon, we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers of the heavenly realms. Yung heavenly realms dito ay spiritual sphere kung saan umiiral ang authority at powers. Pinapakita nito ng ating laban ay hindi physical lamang kundi spiritual. Gayunpaman, bilang mga believers, tayo ay nakaposisyon na sa loob ng realm, heavenly realms ni Kristo. Kaya hindi tayo powerless sa laban. May positional advantage tayo sa enemy dahil tayo ay nakapaloob sa sphere ng authority ng dominion ng Panginoon. Diba kapag sa isang laban, kapag tama ang position mo, tamang kalalagayan mo, may advantage ka. Pero kapag ka nasa wrong position ka, ay malaki ang chance na ikaw ay matalo. But since tayo po ay na kay Christ and we are seated, nandoon po tayo sa tamang posisyon ng Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon. No, His spear is our spear, His authority is your authority, and His blessing is your blessing. And His spiritual domain is our position in reality. Okay, authority ng Panginoon is our authority. His blessing is now our blessing. Kung ang Panginoon ay righteous, so that's why ganun na rin po tayo. Dahil tayo ay isa nga at hindi hiwalay sa Panginoon. And key truth, hindi ka naghihintay para sa authority, hindi ka rin naghihintay para sa blessing, o hindi ka naghihintay para sa positional rest. Ikaw at ako ay nakasalukuyang nakapaloob sa kanyang dominion, sa kanyang kapayapaan at kapangyarihan sa spiritual na realm. So purihin pong Panginoon, tayo po ay manalangin. Minsan pa, Panginoon, salamat pong muli sa gabing ito, sa mga paalalang ito. Hindi lang namin nalaman, hindi lang namin naunawaan, lakaran po namin, Panginoon. Lumakad kami bilang hindi mga takot na mananampalataya. Lumakad kami na parang hindi lumakad kami na Panginoon na hindi parang lagi nag-aalala, lagi nag-aalinlangan, lagi tingin sarili namin ay malayo sa iyo. Yan po ay mga kasinungalingan ng kaaway sa aming buhay. Kaya salamat po, pinupuri ka namin Panginoon sa gabing ito at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.